Malamig na pawis ang dahan-daang gumulong sa noo ni Jean. Labis-labis ang bahala at bigat sa kanyang dibdib habang hindi iniaalis ang paningin sa seryoso at tila walang emosyong mukha ni Kagura na nakatayo sa kanyang harapan. Binalot ng nakabibinging katahimikan ang buong paligid, bago ito tuluyang basagin ni Kagura. Ayon sa kanya, mukhang napakarami ng nais itanong ni Jean, kaya naman upang hindi na magtagal ay ipapaliwanag na lamang niya ang lahat ng misteryo ng Mad Alien sa kanya ngayon din. Sa hudyat na iyon, agad na naghanda ang lahat sa anumang pwedeng mangyari. Sa isang iglap, bago pa man tuluyang masimulan ang paliwanag, ay biglang nagbago ang kulay ng isang mata ni Kagura. Ngunit bago pa man makapagsalita ang kalaban, mabilis na kumilos si Jean. Isang napakalakas at naglalagablab na enerhiyang apoy ang kanyang pinakawalan at buong lakas na ipinatama patungo sa mismong kinaroroonan ni Kagura. Isang bahagyang ngiti lamang ang sumili sa mga labi ni Kagura sa mga oras na iyon. Bago pa man siya tuluyang dapuan at lamunin ng mapanirang apoy, mabilis na hamarang ang humanoid corruptor sa kanyang tabi upang siya ay protektahan at salagin ang atake. Matapos ang marahas na pag-ataking iyon, dahan-dahan at kalmadong iniayos ni Kagura ang kanyang salamin na tila ba walang nangyari. Tumingin siya kay Jean at sinabing mabilis pa rin itong manghusga gaya ng dati, sabay dugtong na masyadong marahas ang naging pamamaraan na iyon. Sa kabilang banda, hindi makapaniwala si Argus Olton sa kanyang nasaksihan. Nabahala siya ng husto dahil nagawa lamang salagin ng humanoid corruptor ang ganoon katinding enerhiya ng walang kahirap-hirap. Sa gitna ng gulat ni Argus Olton, seryosong sinabi ni Jean sa kanya na ang lalaking nasa harap nila ay hindi si Kagura. Narinig ito ng lalaking nasa kanilang harapan. May halong pang-uuyam nitong itinanong kung hindi nga ba talaga siya si Kagura. Katwiran niya, kung hindi siya ang totoong Kagura, paano niya malalaman ang tungkol sa buong pagkatao ni Jean? Idinagdag pa nito na kung sino ang taong kilalang-kilala ni Jean, ay siya mismo iyon. Lalong naguluhan si Argus Olton kaya naman lumapit siya kay Jean at nagtanong kung sino ba talaga ang misteryosong lalaking ito. Seryosong sumagot si Jean. Ayaw man niyang aminin ang katotohanan, ngunit mukhang nabuhay din ang lalaking ito sa kaparehong panahon kung kailan siya muling nabuhay, isa itong sinaunang nilalang. Dahil sa hindi mapagtantong panganib sa loob ng silid, agad na lumingon si Jean kina Gajan Plaza at sa anak nitong si Kudo Plaza. Inutusan niya ang mag-ama na tumakas na agad ngayon din. Hindi naman nagatubili ang dalawa, mabilis silang sumunod sa utos at nagtatakbo papalayo upang magtago sa ligtas na lugar. Muling ibinalik ni Jean ang kanyang seryosong tingin sa lalaki. Hinamon niya ito na kung talagang si Kagura nga siya, ay sabihin ito kung ano ang tinatangka nitong gawin sa napakalaking makina na nasa kanilang harapan. Nakangiting sumagot si Kagura na ang kanyang ginagawa sa mga oras na ito ay kapareho lamang ng kanyang ginagawa noon, isang mahalagang eksperimento. Kasunod ng mga salitang iyon, dahan-daang lumitaw mula sa likuran ni Kagura ang Grand Commander. Ang tagpong ito ay nagdulot ng matinding gulat at kilabot kay Argus Olton. Napatanong ang kabalyero sa kanyang sarili, habang taimtim na umaasa na huwag naman sanang sabihin na pati ang Grand Commander ay naging kalaban na rin nila ngayon. Hindi na nag-aksaya ng panahon ng Grand Commander. Sa isang utos ng kalaban, agad itong kumilos. Binunot nito ang napakalaki at nagliliwanag nitong espada, at agad na naglunsad ng isang malakas at mapanirang hiwas sa kanilang direksyon. Sa bilis ng reflexes, mabilis itong naiwasan ni Jean at Argus Olton. Dahil sa umaapaw na galit sa kanyang dibdib, napamura si Argus Olton sa kanilang mga kalaban at napatanong kung ano ba ang ginawa ng mga ito sa katawan ng Grand Commander. Subalit walang sumagot sa panig ng kalaban. Bagkus, muling kumilos ng napakabilis ang Grand Commander upang maglunsad pa ng isang matinding pag-atake na nakatutok mismo kay Jean. Agad naman itong sinalag ni Jean gamit ang kanyang sariling espada. Nagbanggaan ang dalawang talem. Habang buong lakas na dumedepensa si Jean mula sa mabigat at mapuwersang atake ng Grand Commander, lihim siyang nag-ipon ng isang nagliliwanag na enerhiya sa kanyang kamao. Sa isang iglap, mabilis niya itong inilunsad at malakas na ipinatama sa katawan ng Grand Commander. Ngunit dahil sa pambihirang lakas at tibay ng suot nitong baluti, tila hindi man lamang ito nagdulot ng anumang malubhang pinsala sa kalaban.
Kaya naman, bago pa man makabawi ang Grand Commander, agad itong sinundan ni Jean ng isang malakas at matinding sipa, kung saan sa lakas ng impact ay nagawa niyang paliparin ng malayo ang katawan nito. Bago pa man muling makabawi ang Grand Commander mula sa pagkakatalsik nito, agad na kumilos si Jean ng napakabilis. Hinabol niya ito upang tangkaing dugtungan agad ng isa pang pag-atake ang kalaban, ngunit bigla siyang natigilan. Sa isang kurap ng mata ay biglang hamarang ang humanoid corruptor sa kanyang landas, at nagtagpo ang kanilang mga sandata sa isang marahas na banggaan. Ibinuhos ng humanoid corruptor ang kanyang buong lakas sa pag-ataking iyon, dahilan upang mayanig at tuluyang madurog ang sahig na mismong kinatatayuan ni Jean. Dahil sa tindi ng puwersang galing sa kalaban, naramdaman ni Jean ang panginginig ng kanyang sariling kamay, at doon niya napagtanto na napakalupit at hindi biro ang lakas na taglay ng nilalang na ito. Sa kabilang banda, napaisip din ang humanoid corruptor, na pagtanto nitong hindi niya basta-basta magagawang sirain ang depensang binuo ni Jean. Kaya naman, upang iwasan ang kontra-atake na pinakawalan ni Jean, mabilis na umatras ang humanoid corruptor. Matapos ang sagupaan, lumingon ang humanoid corruptor kay Kagura at sinabing nakalimutan niyang itanong ang isang bagay, kung ayos lang ba na sirain niya ang lalaking ito. Isang maikling, hindi, naman ang isinagot ni Kagura. Ipinaliwanag niya rito na bago pa man ang tagpong ito ay nasabi na niya rito na ito ang lalaking tinutukoy niya noon sa kanya. Doon ay biglang nanas ang humanoid corruptor nang mapagtanto ang katotohanan, na ang lalaking kaharap nila ay walang iba kundi ang King Vessel. Narinig ito ni Jean, at sa gitna ng labanan ay labis siyang naguluhan. Napatanong siya sa kanyang sarili kung ano ba ang tinutukoy ng mga ito na King Vessel. May nais pang alamin si Jean, kaya naman itinanong niya kay Kagura kung ito rin ba ang may gawa ng tinatawag na corruptor weapon. Isang ngiti lamang ang isinagot ni Kagura bago sabihing alam naman na iyon ni Jean kahit hindi pa man niya sabihin ng direkta. Dahil sa kumpirmasyong iyon, lalong naging seryoso ang mukha ni Jean. Sabi niya, kung ganun nga ay hindi raw talaga ito ang tunay na Kagura. Idinagdag niya na marahil ay hinihiram lamang nito ang mukha ni Kagura. Naniniwala si Jean na ang mga bagay na ginagawa ng totoong Kagura, ang lahat ng eksperimentong binuo nito, ay may iisang layunin, at ito ay para iligtas ang sangkatauhan. Ang Kagura na kaharap niya ngayon ay hinding-hindi ang kaibigan na kilala niya. Kasabay ng mga salitang iyon, buong tapang na itinutok ni Jean ang dulo ng kanyang espada kay Kagura. Ngunit nanatiling kalmado ang kalaban. Sumagot ito na nag-iiba ang paraan ng pag-iisip ng sinuman kapag lumipas ang 100,000,000 taon, at ganoon din naman daw ang nangyari sa kanya. At sa oras na ito, wala na raw siyang balak na makipag-usap pa ng matagal kay Jean. Sa hudyat na iyon, agad na kumilos ang Grand Commander at ang humanoid corruptor upang maghanda sa muling pagsabak. Mabilis namang lumapit si Argus Olton sa tabi ni Jean at sinabing siya na ang bahala sa Grand Commander. Inamin ng kabalyero na bagamat nakakadismaya para sa kanya, mukhang mahihirapan siyang labanan ang humanoid corruptor. Agad na naghanda ang dalawa sa kanilang posisyon, gayon din ang panig ng kanilang mga kalaban. Ngunit sa kalagitnaan ng tensyon, biglang naramdaman ng humanoid corruptor ang isang biglaang pag-atake na nagmumula sa itaas, kaya naman doon biglang natuon ang kanyang atensyon. Ang hindi niya namalayan, dahil sa pagkaantala ng kanyang atensyon, ay mabilis nang nakalapit sa kanyang mismong harapan si Jean. Pinagsabihan siya nito na nahulog ito sa kanyang patibong. Sa isang iglap, isang mabilis at napakalakas na paghiwa ang pinakawalan ni Jean kung saan matagumpay niyang napatamaan ang katawan ng humanoid corruptor. Hindi pa doon nagtapos ang kanyang atake, agad niya itong sinundan ng isang napakalakas na apoy upang siguraduhing mapapatay niya ang nilalang. Dahil hindi pa rin kontento sa pinsalang na idulot, ikinumpas ni Jean ang kanyang daliri. Mula sa itaas ay sunod-sunod niyang ipinabagsak ang matatalim na enerhiya na may hugis ng mga espada. Sunod-sunod at nakabibinging pagsabog ang umalangaw at yumanig sa buong paligid. Habang unti-unting humuhupa ang makapal na usok na nilikha ng mga pagsabog, kampante na sana si Jean, ngunit laking gulat niya nang biglang lumitaw mula sa kawalan ng mga galami na buhok ng humanoid corruptor patungo sa kanyang direksyon. Bago pa man siya makailag ay agad siya nitong nagapos ng mahigpit, dahilan upang mahirapan siyang kumawala at makagalaw mula sa pagkakatali.
Mula sa unti-unting napapawing makapal na usok, dahan-daang muling naglakad at lumitaw ang katawan ng humanoid corruptor. Habang nakatingin kay Jin, napagtanto nito na tama nga ang sinabi ni Kagura, may malalim na dahilan kung bakit tinawag si Jin bilang isang king vessel. Hindi makapaniwala si Jin sa kanyang sariling mga mata. Para sa kanya, imposibleng mangyari ang kanyang nasasaksihan gawa ng sigurado siyang nahati niya na ang katawan nito sa kanyang nakaraang paghiwa. Dahan-daang lumapit sa kanya ang humanoid corruptor habang may nakapapangilabot na ngiti sa mga labi. Sinabi nito na kung ganun ang sitwasyon ay aliwin siya nito ng husto. Kasabay ng mga huling salitang iyon, nagsimula itong maglabas at mag-ipon ng isang matindi at nagliliyab na lilang kidlat sa kanyang kamay, na naghahanda upang pakawalan ang isang napakabangis na pag-atake laban kay Jin. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.